Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin ulit itong si Attorney Claire Castro na bagong inappoint ho ni Pangulong Bongbong Marcos. At itong si Boy Tapang, ito si Baste Duterte, yung mayor ho dyan sa Davao. Ang tawag ko ho kasi rito, Boy Tapang kasi nangako na kapag daw nakita niya si General Torre sasampalin niya raw Pero isipin mo si General Torre ang tagal ho doon sa KOJC. May hindi man lang sumilip ho doon si Mayor Baste Duterte para silipin man lang yung mga paligid doon ng KOJC, kung kumusta na mga tao doon, mga nanenegosyo doon. Siguro nga, kaya nga hindi siya makapunta-punta doon kasi nagsalita siyang sasampalin niya si General Torre, tapos pagdating doon, hindi niya naman gagawin. Kasi sigurado pag nagpunta siya doon, haharapin siya ni General Torre bilang mayor. Syempre, malamang ito si General Torre, ihintay niya sampalin siya. At kapag sinampal siya ni General Torre, posas siya. Ay, nako. Tapos nagsasalita pa na pag daw mayroong nagbebentang droga sa kanila, papatayin niya raw. Tapos kapag may namatay naman doon, naaminin mo ba na ikaw pumatay? Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin ito na kung saan sinampal ho ng katotohanan ni Attorney Claire Castro. Ito ho si Mayor Baste Duterte. May nagtanong ho kasi na isang press sa kanyang press conference kahapon. Attorney, sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga Bakit bumalik? Bakit? Putik para. Ito si Mayor Baste, parang si Bongo, no? Alam niyo mga kababayan, ito si Bongo. Minsan nagsalita yun sa Senado Abi, nakakalungkot isipin na itong droga ho bumalik na naman sila sa Pilipinas. Kung makapagsalita to si Bongo, ayan na naman. Pag nakabalik na naman ang droga rito sa Pilipinas, kawawa na naman ang taong bayan, kawawa ang ganito. Kung makapagsalita pag nakabalik na naman daw ang droga sa Pilipinas or bumalik na, akala mo nung nag-turn over ng kapangyarihan bilang presidente ito si Digong kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022, akala mo, nung inilipat niya ang kapangyarihang pwesto sa pagka-presidente kay PBBM, akala mo yung Pilipinas drug-free. Anak nam. Tapos sasabihin niya yon, nakabalik na naman daw yung droga sa Davao. Kung nakabalik ang droga sa Davao, anong ibig niyo sabihin? Free ang droga sa Davao? Nung mga nakaraan pa nga may mga nahuhuling may shabu dyan at sino ba mayor dyan? Kasi sino ba sinundan ni Mayor Baste Duterte bago siya naging mayor? Halimbawa, ang naging sinundan niya si VP Inday Sara Duterte. Ngayon, kung halimbawa lang pero hindi ako naniniwala, halimbawa lang to. Halimbawa, wala ng droga sa administrasyon ni VP Inday Sara Duterte nung meron siya dyan sa Davao. Tapos, ngayong sumunod ang kapatid niya si Baste Duterte, dumami, nagkaroon. Sino dapat tanungin doon? Di dapat si Baste. Siya mayor dyan Anak nam. nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yun. Sabi ni General Torre nung nandiyan siya, may na-discover sila na may mga nangyayaring aksidente, may nawawala, ganyan na ganito, na hindi ho nare-record, dinadaya raw ho sa logbook. Para may nag-uutos yata para tawagin ang Davao pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas o buong Asia.
Para gagawin malamang nila yun na propaganda na lagi silang magaling na leader. At po pwede lang gamitin, ikapabangon nila yon para ikatakbo ng national. Ganyan ang diskarte, ano, baste? Pinakaligtas sa mga logbook, sa mga listahan. Pero yung totoong nangyayari, hindi nababalita. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ito pa nga mga kababayan nung nakaraan pa, may mga marami yung nahuhuling droga dyan, tapos sabi wala na raw. Tapos ligtas daw ang Davao. Samantalang nung mga nakaraan, may mga hino-hostage pa dyan. May mga hino-hostage. Baka naman dati nang may mga nangyayaring krimen dyan. Hindi lang na ire-report. Ang nare-report man, hindi na tumatawag ng media, ganito, para hindi kumakalat. Kasi minsan mga kababayan, ang pulis at ang media, minsan minsan may ugnayan yan minsan halimbawa may pulis, punta ka rito kasi may nangyaring ganito para ibalita nyo. Minsan meron silang ugnayan. Baka naman ng mga panahon na yun, kaya hindi mo nababalita ang mga nangyayari dyan, news blackout. Baka lang naman. Nako, ito mga kababayan, mukhang nagkaroon ng katapat itong mga DD shit at itong mga pamilya Duterte pagdating sa mga issue sa social media. Kasi sabi ko nga, itong bagong inappoint ni Pangulong Bongbong na si Atty. Claire Castro, sabi ko nga sa inyo, mukha pa lang, ayit makeup pa lang, pati yung buhok, palaban na Actually, ang dami hong nag-react ng mga DD shit vlogger. Malamang may nag-utos na dyan. Sige, tirahin nyo na. Tirahin nyo na. Pati si Gagang Baliw na Maharlika, nag-react nga ho mga kababayan kahit nasa ibang bansa Dati, hindi niya naman binabanggit si Atty. Claire, pero ngayon binabanggit na. Bakit? Utos ba sa'yo yan? Gagang Baliw na Maharlika na walang love life? Ito mga kababayan, sinampal ho ng katotohanan ni Atty. Claire Castro itong si Mayor Baste Duterte about ho dyan sa usapin ho dyan sa Davao na kung saan ligtas, wala hong nangyayaring krimen, pero ngayon ang dami ng krimen. Tapos bumalik na raw ang droga dyan sa Davao, ang dami na raw nahuhuli. Baka naman imahinasyon nyo lang kasi dati pa yan na walang droga dyan sa Davao, na drug free, pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas. So pinakatatlong bansa na ligtas sa buong Asia. Baka naman imahinasyon nyo lang yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Nako mga kababayan, mukhang tong ginawang pag-apuhin ni Pangulong Bongbong dito kay Atty. Claire Castro bilang undersecretary sa press sa Malacanang, mukha hong lalong puputok, iingay ang usapin ho rito sa social media. Dahil parang ikot tumbong yung at least may matibay, mas matindi na ho kaming kakampi na abogado, vlogger at undersecretary ho dyan sa Malacanang ni PBBM. Kakampi, kasama sa pagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Administrasyong Marcos. Umaganda laban umiinit lalo ang laban dito sa social media. Okay, maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po samantalangin yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Bye-bye po.